Michael! Bumalik ka dito! Huwag mong pagurin si Mami kakahabol sa'yo! Tara na, umuwi na tayo! Papakainin ka ni Mami ng ice cream sa bahay! Ayoko sa'yo! Bad ka! Liar ka, Mami! Liar! Sabi mo pupunta tayo sa park pero ngayon pinipilit mo ko umuwi. Bad ka! Michael, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo makakapunta dahil mainit doon? Ayaw ni Mami na mainitan ka at masunog ang balat mo. Kahit na, bad ka pa rin. Ani ng bata at tumakbo palayo. Namamasyal sila mag-ina nang bigla na naman sumpungin ng pagtatampo ang kanyang anak. Ilan saglit, nasindak si Gina dahil nasa gilid lang sila ng kalsada at maraming sasakyan ang dumadaan. Michael! Sigaw niya nang tumawid ito at may truck na palapit. Muntik nang humiwalay ang kaluluwa niya kung hindi lang dumating ang isang matipunong lalaki at niligtas ang kanyang anak. Natapon pa ang bag nito sa isang tabi sa pagmamadaling masagip si Michael. Habang palapit siya sa estrangherong may hawak sa anak niya, narinig niya ang bulungan ng mga tsismosa sa daan. Muntik na yung bata! Anong klaseng ina ba naman yan? Hinahayaan ang anak na maglaro sa kalsada? Naku, kung hindi dahil sa lalaking yun, gutay-gutay ng anak niya ngayon. Mukhang bata pa kasi kaya hindi marunong mag-alaga ng bata. Iba na talagang henerasyon ngayon. Anak-anak pero hindi kayang responsibilidad. Nagpanting ang tenga ni Gina sa narinig kaya hinarap niya mga ito. Wala kayong karapatan na husgan ng pagiging ina ko dahil wala kayong alam sa nangyari. Sino bang inang gusto masagasaan ng anak niya? Kung wala kayong magawa, maghanap kayo ng mapagkakakitaan. Hindi yung pinapakailaman yung pagiging ina ko sa anak ko. Natahimik ang mga ito at nagsialisan. Saka siya dumiretso sa anak niya pero nagtago ito sa likod ng estranghero na makita siya. Tinignan siya ng estranghero. Hi, ako ang ina ng bata. Maraming salamat sa pagligtas mo sa kanya. Sabihin mo lang kahit anong gusto mong kapalit, ibibigay ko. Hindi ito kumibo kaya nagtaka si Gina. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Gumamit pa siya ng sign language sa akalang bingi ito. Hindi ako bingi, miss. Hindi ako naghahangad ng kapalit sa pagliligtas sa bata. Kung ikaw ang ina niya, maaari mo na siyang kunin. Wag po! Wag niyo po ko ibigay sa kanya. Ayoko po sa kanya, dito lang po ako. Anang bata at masumiksik pa sa estranghero. Michael, what is wrong with you? Mas pipiliin mo ba sumama sa isang estranghero kaysa sa akin na mami mo? I'm sorry, alright? Bakit hindi mo kayang patawarin si mami? Because I hate liars. Liar ka, mami. Kaya ayoko sa'yo. Napahilot sa sentido si Gina. Pinapainit ang bata ang ulo niya at kaunti na lang ay mapipingot na niya ito. Michael, nauubos ng pasensya ko sa'yo . Kapag hindi ka nakinig sa akin, pipingutin na talaga kita. See? You are bad, mommy! Doon na naubos ang pasensya ni Gina. Pasensya na sa abala, mister, pero kailangan ko nang kunin ang anak ko. Anya at hinilang anak pero mahigpit ang kapit dito sa estranghero. I said let's go, Michael. Bumitaw ka ng nakakahiyang ginagawa mo. Let's go! Nang hindi nakinig ang anak ay doon na nagsalita ang lalaki. Mawalang gana na misis pero hindi dapat ganyan ang pagtrato niya sa bata. Anito at hinawakan ng anak niya. Batang kausap niyo, batang nagtatantrums, dapat tabaan yung pasensya niyo. I'm sorry pero wala akong oras para sa kartehan ng batang yan. Kailangan na naming umuwi dahil may gagawin pa ako at sinasayang niyang oras ko. Please, huwag niyo po ko ibigay sa kanya. Dito na lang po ko kasama niyo. Michael! Sigaw niya. Nagulat ang bata at nagtago ulit. Miss, hindi nakabubuti ang ginagawa niyo. Mas tinatakot niyo lang ang bata kaya ayaw niyang sumama. Bakit hindi niyo subukan kausapin siya na mainhin? Kanina ko pang sinusubukan pero masyado talagang matigas ang ulo ng batang yan. Ibigay mo na lang sa akin at ako nang bahala. No, ayoko sa'yo. Gusto ko kay Kuya Ben. Kuya Ben? Sino si Kuya Ben? Siya! Siya si Kuya Ben! Wika ni Michael at tinuro ang estranghero. Michael, tama ng pang-aabala mo ng tao ha. Niligtas ka niya pero hindi ibig sabihin nun ay may responsibilidad na siya sa'yo. At hindi mo ba naisip na kagaya ko'y abala din siyang tao? Nakakaabala ka na, Michael. Let's go home. No! Uuwi lang ako kapag kasama natin si Kuya Ben. Alam kong pipingutin niyo ako pagdating sa bahay, Mami. Kaya hindi ako sasama sa inyo kapag wala si Kuya Ben. Siya lang kakampi ko. Napailing ang babae. Tinitigan niya si Ben. Seryoso ang mukha nito.
Sa isip niya ay sinusukat niya kung mapagkakatiwalaan ba ito. Pero gwapo naman ang lalaki at disente ang dating kaya wala naman yata itong criminal record. Ay, Ben, tama ba? Tumango ang lalaki. Ben, payag ka ba sa gustong mangyari ng anak ko? Promise, babayaran ko ang pang-aabalang to. Kung may trabaho ka, babayaran kita ng pang-1 linggong sahod mo. Hindi pa kasali doon ang pagliligtas mo sa anak ko. Hindi na kailangan. Libre ko tong gagawin para sa bata. Pasalamat ka na lang dahil likas na magiliw ako sa mga bata at hindi ako makahindi. Saan ba sasakyan nyo? Seryosong anito. Pinulot nito ang bag bago binuhat si Michael. Pero kahit marami itong dala ay hindi makikita na nahihirapan ito. Iginiya niya ito sa sasakyan. Habang nagmamaneho si Gina, ay ramdam niya ang malalim na titig ni Ben sa kanya at naiilang siya dahil doon. Nakatulog si Michael kaya mas lalo siya nailang dahil walang kausap ang lalaki. Ben, sigurado ka bang ayos lang sa'yo na sumama sa amin? Oo naman. At hindi mo naman ako narinig na nagreklamo, di ba? Oo. Pero bakit ganyan ka makatingin sa akin? Galit ka ba, Ben? Galit ka ba kasi hindi ko makontrol ang anak ko at nadamay ka pa sa kalokohan niya? Hindi. I-focus mo na lang sa ng attention mo at huwag mong alalahanin ang mga titig ko. May iniisip lang ako. Ilan sandali silang tahimik. Ako nga pala si Gina. Anya para mabasag ang katahimikan. Nice name. Hindi ba magagalit ang asawa mo kapag dinala mo ako sa bahay niyo? Ha? Wala akong asawa. Mag-isa kong binubuhay si Michael. Kumbaga, ako ang tumatayo niyang ina at ama. Bakit? Nasaan ba ang papa ni Michael? At anong trabaho mo? Bakit sa tingin ko, lumalangoy kayo sa pera ng anak mo? Matagal na akong walang balita sa walang hiyang ama ni Michael. Tinakbuhan niya ako nung buntis pa lang ako at nanghingi ng pera sa tatay ko para magpakalayo-layo. Tungkol naman sa trabaho, minana ko negosyo ng aking ama. Kaya ngayon, may-ari ako ng kumpanya. Ang yaman niyo pala. Kung ganun, bakit hindi kayo kumuha ng magbabantay kay Michael? Pihikan kasi sa tao si Michael eh. Hindi niya nakakasundo lahat ng kinukuha kong yaya para sa kanya. Kaya ito, tinitiis ko na lang ang ugali niya. Tumango ang lalaki at hindi na kumibo hanggang sa makarating sila sa bahay. Tulog na siya, ibigay mo na lang sa akin para makauwi ka na. Pasensya na sa abala. Kukunin niya sana ang bata nang umiyak ito at tinawag ang lalaki. Manong Ben, dito ka lang. Dito ka lang, please. Paulit-ulit na anito habang natutulog. Kaya naman ay si Ben ang kumarga sa bata papunta sa kwarto nito. Ayaw pa nitong magpalagay sa kama. Mahigpit ang kapit sa lalaki. Malumanay itong kinakausap ni Ben kaya ito kumalma. Namangha si Gina sa ginawa nito. Noon lang umamo ng husto si Michael sa isang tao. Tulog na siya, hindi na magigising. Kinausap ko na rin na kailangan kong umuwi at sigurado kong naiintindihan niya yon. Sabi ng lalaki na makalabas sa kwarto ng bata. Salamat. Paano mo nagawa yun? Kahit sa akin, hindi umaamo si Michael kaya hindi kami nagkakasundo. Ang sikreto kasi sa pag-aalaga ng bata, mahabang pasensya at pag-intindi. Hindi mo pwedeng basta nalang diktahan yung batang nagtatantrums. Kausapin mo na malumanay. Lahat naman ay nadadala sa maayos sa usapan eh. Yun ang kailangan ng bata. Natahimik si Gina ng ilang sandali. Pasensya ka na, mukhang tama si Michael. Hindi ako mabait kaya minsan sinusumpong at ayaw niya sa akin. Alam ko may tinatago ka ring bait, Gina. Umiinit lang talaga ang ulo mo sa maraming isipin. I mean, single mom ka, hindi ba? At ikaw din ang nag-aalaga sa anak mo. Mabigat na responsibilidad yon kaya hindi ko masisisi kung uminit ang ulo mo sa pagod. Salamat at naiintindihan mo ko. May pamilya ka na ba? Nagulat ito sa tanong niya. Ang ibig kong sabihin ay iba kasi ang pag-iisip mo. Parang based on experience eh. Kaya naitanong ko kung may pamilya ka na ba. Wala. Nag-iisa lang ako sa buhay. Actually, mag-iisang linggo pa lang ako dito sa Maynila at kasalukuyan naghahanap ng trabaho. Kanina, kausap ko manager ng isang restaurant na pinag-applyan ko na makita ko si Michael. Hindi na natapos ang usapan namin dahil tumakbo ako sa bata. Anito at napakamot sa ulo. Nahihiya naman si Gina sa nagawa nilang abala dito. Naku, pasensya ka na ha. Naudlot patuloy yung pag-apply mo. Pero may naisip akong trabaho para sa'yo. Bilang kapalit na rin ng pagligtas mo sa anak ko kasi ayaw mo naman tumanggap ng pera o ano eh.
Ano yun, Gina? Pwede ba kitang kunin bilang taga-alaga kay Michael? Yun ay kung gusto mo. Huwag kang mag-alala sa sahod. Higit pa sa isang manager ng restaurant ang isasahod ko sa'yo. Hindi problema ang pera dito. Bakit ako gusto mong kunin? Kasi alam ko na mapapasunod mo si Michael. At ibang turing niya sa'yo, Ben. Kakakilala niyo pa lang pero bukang bibig ka na niya. Hindi siya ganun sa mga nakikilala niya, Ben. Sa'yo lang. At alam kong bukod sa pag-aalaga, matuturuan mo siya ng magagandang aral. Paano kung sabihin kong ayoko? Ayaw mo? Hindi kita pipilitin. Nag-ahalok lang ako ng trabaho dahil alam kong naabala namin ang sanay naging trabaho mo na kanina. Wala namang kaso sa akin kung tumanggi ka. After all, buhay mo pa rin yan at ikaw ang magdidesisyon lalo pat hindi tayo magkakilala. Napangisi ang lalaki sa sinabi niya. Dami mo sinabi. Pag-iisipan ko, babalik ako kapag oo ang sagot ko. Pero kapag hindi, ito na magiging huli nating pagkikita. Sana hindi. Mabilis na aniya. Kumunat ang noon ni Ben. Sana hindi? Gusto mo na hindi ang maging sagot ko? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, sana hindi ito yung una't huli nating pagkikita. Sana makita ka pa namin ni Michael. Lalo na taging malapit agad siya sa'yo. Alam ko magugustuhan niya makita ka ulit, Ben. Don't worry, hindi ako manghihingi ng anumang requirements. Sapat ng pagiging magiliw ng anak ko sa'yo at ang kabutihan na pinakita mo kanina sa pagliligtas at sandaling pag-aalaga sa kanya. Pag-isipan ko yan, Gina. Simpleng sagot ito at tumalikod. Ben? Bakit? May kailangan ka pa ba? Wala naman. Gusto ko lang itanong kung gusto mong ihatid kita. Ako nagdala sa'yo dito kaya dapat ako din ang maghatid sa'yo paalis. Lalaki ako, Gina. Tandaan mo na hindi gawain ng isang babae na ihatid ang lalaki. At kaya kong sarili ko. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Gina. Anito at umalis. Hindi maintindihan ni Gina kung bakit kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Gayong isang normal na lalaki lang naman si Ben. Ma'am? Ay, Ben! Tili niya at napatalon sa gulat nang sumulpot ng isang kasambahay. Cora, bakit ka nagugulat? Ma'am, hindi ko po intention sa gulating kayo. Magtatanong lang sana kung anong gusto niyong kainin sa hapunan para maluto ko po. Wala. Kung ano na lang niluto mo, yun ang kakainin namin. Hindi ko rin alam kung gigising pa ba si Michael para maghapunan kaya huwag ka na magabala. Ako nang bahala sa sarili ko kung sakaling magutom ako. Tumango ang kasambahay at iniwan siya. Nakakapit pa rin siya sa dibdib. Ngayon ay sa dalawang rason na tumitibok na malakas yun. Dahil sa kaba at kakaibang damdamin. Kinabukasan, nang gumising ang anak ay si Ben agad ang bukang bibig nito. Mommy, where is Kuya Ben? Hindi ba siya natulog dito kagabi? Umuwi siya kagabi, Michael. Alam mo naman na hindi pwedeng matulog dito si Kuya Ben kasi estranghero pa rin siya sa atin. Mommy, Kuya Ben is not a stranger. Niligtas niya po ako. He saved my life kaya dapat tratuhin na natin siya bilang isang pamilya. No, Michael. You're wrong. Hindi dahil sinagip ni Kuya Ben ang buhay mo, tatanggapin na agad natin siya sa buhay natin. Hindi natin siya pwedeng patulugin dito kasi hindi natin alam ang totoong pagkakakilanlan niya. Kahapon lang natin siya nakilala, Michael. At sa panahon ngayon, hindi tayo dapat nagtitiwala sa kung sino. Kahit ano sabihin niyo, Mami. I know Kuya Ben is a good person. Niligtas niya ako eh. Kuya Ben is my superhero and I can't wait to see him again. Ay, okay. Siya superhero mo. Now, ubusin mo na yung pagkain mo at maliliit ka na sa school. Make sure na maubos mong breakfast kasi hindi ka na gumising para kumain kagabi eh. I bet the dragon in your tummy is already roaring out of hunger. Hey, Mommy! Anito at sumaludo pa. Nang sumunod na araw ay hinihintay ni Gina na bumalik si Ben pero hindi nito ginawa. Sa tansya niya ay nakalimutan na rin ng anak ang lalaki dahil hindi na nito bukang bibig. Maging good boy ka sa school ha, huwag ka mang away ng classmate dahil masama yun. Gusto mo bang pauwing ka ulit ni teacher kasi bad ka? Anya sa anak nang ihatid niya ito. Kahapon kasi ay napauwi ito dahil muntik nang manusok ng lapis sa kaklase dahil kinukutsa itong walang tatay. Pero hindi sila tumitigil sa pangasar sa akin. Is it ba na wala akong daddy, Mommy? No, baby. Hindi ba na wala kang daddy? Isa pa nandito naman ako, di ba? I can be your mommy and daddy. That's way better kesa sa mga klase mong kompleto nga magulang. Hindi naman nagagabayan na maayos.
Matamang nakikinig ang anak sa kanya. Basta, ito lang ang tatandaan mo. Hanggat wala kang tinatapakan tao, hindi ka masama. Kaya huwag mo silang papatulan ha. Hayaan mo silang magsawa kakaasar sa'yo. Kasi kung papatulan mo sila, wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Kuha mo ba, Michael? Tumango-tango ito. Mami, kapag ba naging good boy ako ngayon, may reward po ba ako? I will not promise, baby, at baka sumama na naman ang loob mo sa akin. But we will try ice cream later. Wika niya at kinindatan ng anak. Doon na itong ngumiti at excited na pumasok sa classroom. Nang makapasok na ito sa classroom ay sakalang dumiretso sa trabaho si Gina. Tambak ang mga papeles na kailangan niyang asikasuhin at pirmahan dahil hindi siya nakabalik ng nagdaang araw. Hapon na nang matapos siya sa trabaho. Doon niya lang naalala ang anak na hindi niya nasundo ng tanghalian. Half day lang ang klase ng anak niya kasi nasa preschool pa ito at kanina pa dapat ito sinundo. Good day, Teacher Chaz. Nandyan pa po ba si Michael? Tanong niya sa guro na makarating sa eskwelahan. Mrs. Fuentes, kanina pa po nakalabas ang anak niyo. Wala na pong bata na natira dito sa classroom. Okay, thank you, Teacher Chaz. And by the way, Miss Fuentes lang po, hindi Mrs. Anya at umalis. Nilibot niya ang buong paaralan, ngunit hindi niya nakita ang anak. Nang makalabas siya, ay nakita niya ito nagmumukmok sa puno ng nara na nasa harap ng paaralan. Michael, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka, Mami? Hindi ka na naman tumupad sa usapan. Di mo ko sinundo. Hindi tayo nag-ice cream. No, Michael, I'm sorry. Marami kasing trabaho si Mami kaya nakalimutan ko eh. I'm sorry, baby. Tara na, hindi pa naman late para mag-ice cream. Ayoko! Ayoko na sa inyo! Akala ko ba kayo Mami at Daddy ko? Bakit wala kayo kanina? Lahat ng classmates ko sinundo ng mga pamilya nila. Lahat sila! Pati na rin yung mga bullies ko. Ako lang walang Mami at Daddy. Ramdam niya ang sakit sa binibitawang salita ng anak. At pati siya ay nasasaktan para dito. Baby, I'm sorry. Halika, Mommy will hug you. I'm so sorry kung nakalimutan kita. Promise, hindi na mauulit yun. Promises, promises. Ayoko na sa mga promise mo, Mommy. Ayoko na! Nito at tumakbo palayo sa kanya. Hinabol niya ito hanggang makarating ito sa kabilang kalye kung saan malapit ang parke. Michael, stop running! Halika na, punta na lang tayo sa park para makabawi sa'yo si Mommy. Kakain tayo ng ice cream doon at maglalaro. Gusto mo yun, di ba? Ayoko! Ayoko nang kasama, Mommy! Nagpatuloy ito sa pagtakbo hanggang sa nabunggo sa isang tao. Gulat siya nang makilala kung sino yon. Si Ben. Kuya Ben! Sigaw ng anak niya at yumakap sa lalaki. Kuya Ben, I missed you! Bakit ka nandito, Michael? At bakit pawis ka? Saan ka ba galing? Ay, tumatakbo na naman siya palayo sa akin, Ben. Nagtatampo na naman. Bumaling ang lalaki sa kanya. Bakit? Ano naman bang pinagawayan niyo? Kuya Ben, Mommy promised me na kakain kami ng ice cream after school. Pero hindi niya ako sinundo. Kanina pa lang siyang uwian namin. Kailan siya dumating, Kuya Ben? Tumaas ang kilay ni Ben at tinignan si Gina. Ang tingin nito ay disappointed sa kanya. Nakalimutan ko nga kasi naging abala ako sa trabaho. Ilang araw din ako hindi nakabalik sa opisina kaya tambak na nang bumalik ako. Hindi yun iniintindi ni Michael. Napailing si Ben dahil nagmistula siyang bata na nagsusumbok. Michael, can you forgive your mommy? May rason naman pala kung bakit late si mommy. Naiintindihan mo naman na kailangan magtrabaho ni mommy para sa inyo, di ba? Tumango ang bata. Now, go hug your mommy and mag-sorry ka sa kanya. Nag-sorry na ba siya sa'yo? Yes, Kuya Ben. Pero ayoko mag-sorry sa kanya. Sabi niya, siya mommy at daddy ko pero ni isa kanina wala nagpakita. Wala na nga akong daddy, wala pang mommy. Lahat ng classmates ko meron nun. Pinandilatan ng mata ni Ben si Gina. Napayuko naman si Gina. It's okay, Michael. Sa susunod, hindi na aakuin ng mami mo ang lahat. Pwede mo ako maging daddy para kapag wala ang mami mo, nandito naman ako. Pareho silang nagulat ng anak sa sinabi nito. Really, Kuya Ben? Hindi mo ko iiwan? Babantayan at kukunin mo ko palagi sa school? Pagtatanggol mo ko sa mga nambubuli sa akin? Of course. Nasaan na bang mga bumubuli sa'yo at makakatikim sila sa akin? No, Kuya Ben.
Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Bad daw po yan sabi ni Mommy. Samahan niyo na lang po ko sa school para wala nang masabi ang mga bullies ko. Makahulugan na tinignan ni Ben si Gina. Parang proud ito sa pagpapalaki niya sa anak. Yun lang ba? Kailangan mo lang ba ng daddy na ipapakita mo sa mga bullies mo? Tumango ang bata. Kung ganun, paig ako dyan. Pero sa isang kondisyon. Ano yun, Kuya Ben? Makipagbati ka muna sa mami mo. Mag-sorry ka sa kanya. Namangha si Gina nang mapasunod dito ang bata. Dahan-dahang lumapit ang anak sa kanya at yumakap. I'm sorry, Mommy. I'm sorry for being a bad kid. I love you, Mommy. I love you more, baby. Please, huwag ka na magtampo dahil hindi yung sinasadya ni Mommy. Isa pa lahat ang ginagawa ni Mommy para rin sa kabutihan mo. Kaya intindihin mo si Mommy, okay? Tumango ang anak at mas humigpit ang yakap sa kanya. Si Gina ay ngumiti at bumulong ng pasasalamat kay Ben. So, sinong gusto mag-ice cream sa park? Me! Me! Excited na sigaw ng bata. Tinignan nito si Ben. Kuya Ben, hindi mo ba gusto ng ice cream? Ayaw mo ba sumama sa amin sa park? Of course, gusto. Ano, tara na? Nagtatalon sa tuwa ang anak niya. Nang makarating sa park ay binili niya agad ito ng ice cream. Pagkatapos ay pinaglaro kasamang ibang bata doon sa parke. Salamat talaga kanina ah. Kung wala ka, sigurado naghahabulan pa kami hanggang ngayon ni Michael. Wala yun. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, mahabang pasensya at malumanay na boses lang ang kailangan sa bata. Hindi naman gumagana sa akin eh. Hindi nakikinig si Michael. Mas nagagalit siya lalo. Sa'yo lang yata gumagana yun eh. Anya at umingos. Tungkol nga pala sa sagot mo kanina. Ibig bang sabihin nun, payag ka na sa alok ko na maging tagapag-alaga ni Michael? Tumango ito. Parang gano'n na nga. Tungkol nga pala sa budis si Michael. Malalabang ginagawa sa kanya. Nakakahiyang sabihin pero hindi ko alam kahit akong ina niya eh. Nagsusumbong lang siya sa akin pero hindi ko talaga nakitang aktwal na pangyayari. Hindi ko nakikita kung paano siya bulihin ng mga kaklase niya dahil lang sa wala siyang tatay. Kung alam ko lang na ganito ang aabuti ng anak ko, sana pumili ako ng matinong lalaki nun. Yung hindi kami iiwan at magpapakatatay sa anak ko. Tahimik si Ben pero sa loob-loob nito hindi nito gusto ang sinasabi ni Gina. Kasi kung hindi ito iniwan ng lalaki, ay paniguradong hindi sila nagkakilala. Hindi talaga maiiwasan ng ganyan sa buhay, Gina. Dumadaan ang ibang tao sa buhay natin para bigyan tayo ng leksyon at para maging maingat na sa pagpili sa susunod. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Bata ka pa naman. Makakahanap ka pa ng magmamahal sa iyo ng anak mo. Sa tingin mo, mangyayari kaya yan? Of course, bakit hindi? Maganda ka, sexy at mayaman. Sinong aayaw sa'yo? At bakit parang nawawalan ka na ng pag-asa? Alam mo, sa ilang taon ko sa lugar namin, mahirap doon pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nahalata ni Gina ang biglaang pagtigil nito kanina pero hindi siya nagkomento. Tama ka. At hindi naman malaking problema tong hinaharap ko ngayon eh. Ano naman kung wala lalaki sa buhay ko? Kaya naman naming mabuhay ni Michael ng kami lang eh. Ganyan nga, huwag mong problemahin kung paano ka makakahanap ng kabiyak sa buhay. Kusang lalapit yun sa'yo. Teka nga, bakit sa akin ba napuntang usapan? Pag-usapan nga natin ang tungkol sa sinabi mo kanina. Ano, payag ka na talaga sa alok ko? Oo, hindi na ako magpapaka-choosy kasi ilang araw kong pinag-iisip yan at paghanap ng trabaho. Wala talagang tumanggap sa akin. Baka nga sa inyo talaga ako ni Michael nakatadhana. Natahimik si Gina dahil parang may ibang kahulugan ang sinabi nito. Ibig kong sabihin, baka nga ito na nga yung trabaho na nakatadhana sa akin. So, kailan ako pwede magsimula? Kung pwede nga ngayon mismo eh. Ano, sasama ka ba sa amin pauwi ni Michael? Hindi ko ba nasabi sa'yo na stay ng trabaho mo? Doon ka mananatili sa amin at weekend ka lang pwedeng umuwi. Oo Gina, alam ko. Hindi naman ako taong kuweba para hindi malaman ang takbo ng trabahong to. No, I didn't meant to offend you. Sinasabi ko lang kasi baka ayaw mong manatili sa bahay namin at mag-back out ka. Hindi naman ako na-offend at hindi ako magba-back out. Kailangan kong trabaho na inaalok mo. Maraming salamat, Ben. Magiging malaking tulong to sa akin. No, Gina. Ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo.
Ikaw ang malaking tulong sa akin lalo na't wala akong trabaho at ngayon ay binibigyan mo ko. Tumangulang ang dalaga at nahihiyang umiti. Halos matunaw ang puso ni Ben sa ngiting yun ng babae. Gabi na makauwi sila sa bahay dahil ilang oras ang ginugol nila sa parke at kumain pa sila sa labas. Nakatulog tuloy si Michael sa biyahe dahil sa pagod. Ako na magdadala sa kanya sa kwarto. Maligo ka na lang at kanina ka pang nagre-reklamo sa sobrang init. Ani Ben at binuhat ang bata. Gulat pa ang kasambahay nang pumasok ito. Ma'am, sino pa lalaking yun? Bakit buhat-buhat niya si Michael? Bagong jowa niyo ba, ma'am? Hindi, Cora. Siya si Ben, ang bagong tagapag-alaga kay Michael. Ma'am, sa tansya ko po, hindi yan tatagal ng 2 araw. Alam ko ang kaibahan ng babae at lalaki sa pag-aalaga ng bata. At sa kakulitan ng anak niyo? Naku, bukas pa lang aayaw na yan. Natawa si Gina. Mali ka, Cora. Siya lang nakakapagpaamo kay Michael na kahit ako na ina niya nahihirapan. 2 beses na niyang nakontrol ang ugali ni Michael habang nagtatantrums kaya ako siya kinuha eh. At huwag kang mag-alala. Hindi kasing ikli ng sayo ang pasensya niya at kaya niyang tiisin si Michael. Kantsaw niya. Maikli kasi ang pasensya ni Cora kaya hindi nito kayang pakisamahan ang anak niyang ubod ang tigas ng ulo. Ay, buti naman kung ganun, ma'am. At least mababawasan ang sakit ng ulo ko dyan kay Michael. Kapag umabot ang 1 linggo yung bago niyang tagapag-alaga, ay nako, ibibigay ko na sa kanya ang corona. Bakit 1 linggo? 3 araw lang naman ang kailangan ni Ben para malagpasan yun sa'yo. 2 araw mo lang binantayan si Michael at sumuko ka na, no? Balak mo pang umuwi sa inyo kung hindi ako nagpresenta na ako na lang ang mag-aalaga sa anak ko at sa'yo lahat ng gawaing bahay. Kasi ma'am, ang tigas naman kasi talaga ng ulo niyang anak niyo. Sobrang kulit at hindi ako natutuwa sa mga pinagagagawa. Muntik ba naman akong ipalapa sa aso ng kapitbahay? Sana lang ay hindi abutin ni Ben ang mga inabot ko sa kamay ng anak niyo. Gumiti lang si Gina. Tanda niya pa ang trauma ni Cora nang muntik itong malapa ng aso dahil sa anak niya. Doon ito umayaw at ginustong umuwi. Buti na lang naagapan niya. Sana naman ay hindi. Malaki ang katawan ni Ben at kung sakaling ipapalapa siya ni Michael sa aso, tiyak ng aso ang kawawa sa kanya. Ayokong bumili ng aso na pamalit sa kapitbahay, no? Tumawa ang kasambahay. Nang makita nitong pababa si Ben, ay iniwan siya. Mahimbing na ang tulog niya, kaya ako iniwan. Ikaw, bakit nandyan ka pa? Akala ko maliligo ka agad. Kung magsalita ito ay parang matagal na silang magkakilala. Nagkwentuhan pa kasi kami ni Cora, yung kasambahay ko. Teka, tatawagin ko siya para formal kayo magkakilala. Naabutan niya si Cora na nagpapaganda sa kusina. Cora, anong ginagawa mo dyan? Kala ko, lutan tong kusina, dito ka pala nagpapaganda. Sorry ma'am, alam ko kasi na ipapakilala niya ako kay Ben kaya inayos ko ang sarili ko para naman presentable niya ako makita. Dami mong arte Tara na taghihintay na siya sa'yo. Nakita niya pang maarte nitong pinagpagan ng damit. Ngayon niya lang nakitang ganon si Cora. Ben, ito si Cora. Mag-1 taon ko pala siyang kasama. Cora, ito si Ben, ang bago nating makakasama dito sa bahay. Hi Ben, nice to meet you. Sana mag-asundo tayo. Ni Cora na iniipit ang boses habang kausap si Ben. Nice to meet you din, Cora. Gina, pwede mo bang ipakita sa akin ang kwarto ko? Gusto ko na magpahinga kung ayos lang. Ay, ako na Ben. Alam ko kung saan ang kwarto mo. Isa pa hindi gawain ni Mamang Igiya sa kwarto. Alam ko rin na pagod na siya kaya ako na lang ang sasama sa'yo. Mabilis sa sagot ni Cora na may pakagat pa sa labi. Nagtataka na si Gina sa mga ikinikilos ng kasambahay. Hindi na Cora, ako na lang ang magpapakita ng kwarto sa kanya para masabi ko na rin ang mga patakaran dito sa bahay. Sure akong hindi mo gawain ang magbigay ng patakaran. Hilaw nang umiti si Cora. Sige, sasama na lang ako sa inyo para naman makasali ako sa kwentuhan niyo. Cora, hindi kami magkukwentuhan. Sabi nga ni Ben, gusto na niya magpahinga. Ipapakita ko lang sa kanya ang kwarto at ipapaalam ang mga patakaran at saka iiwan ko na siya para makapagpahinga ng maaga. Umingos ang kasambahay. Mas lalo tuloy kumunatan noon ni Gina. Patrip naman? Sige na nga, balik na ako dun sa kusina. Anito at nagmarcha palayo. Ganun ba talaga masasarap na ibang tao yung kasambahay mo? Ewan ko. Ngayon ko lang naman siya nakitang ganito. Siguro, tape ka niya kaya ganun. Pero sa loob-loob ni Gina ay ayaw niyang inaasta nito sa harap ni Ben.
Tara na nga, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Tungkol naman sa patakaran, wala akong ibibigay sa iyo. Alam ko naman na responsable kang tao. Pakulo ko lang yon para hindi na umeksena si Cora. Alam kong gusto mo nang magpahinga at kung siyang kasama mo ngayon, bukas ka pa makakatulog sa kadaldalan niya. Natawa si Ben. Alam mo, gusto ko kung paano ka magsalita. I mean, ang ganda at klase mo pero nakakapagbiro ka ng ganyan. Nabibilang lang ang mayayaman na may sense of humor. Buti na lang at isa ka doon. Natawa si Gina sa sinabi nito. Iginiya niya ang lalaki sa magiging kwarto nito at saka iniwan. Pinuntahan niyang anak na mahimbing nang natutulog at tinabihan. Kinabukasan ay nagising siya mag-isa at nakarinig ng ingay sa ibaba. Nang lumabas siya ay nakita niyang ginagayak ni Ben ang anak para sa eskwela. Good morning, Mommy! Maimbing ang tulog mo kaya hindi ka na pinagising ni Kuya Ben. Siya nila nag-ayos sa akin para sa school. Ihahatid mo ba ako, Mommy? Ako na lang maghahatid sa iyo, Michael. Kakagising lang ng Mommy mo at kailangan niya pang maligot kumain. Hindi ka pwede maghintay ng ganong katagal dahil mahuli ka na sa eskwela. Ayos lang, Ben. Ihatid ko si Michael at saka na ako maliligo pagkabalik. Hindi naman ako maaga sa office ngayon eh. Yay! Kumpleto tayong pupunta sa school. Parang may mommy at daddy na ako ngayon. Hindi na ako bubulihin ng mga classmates ko. Sige na mami, magbisa po kayo at mahuhuli na ako sa school. Eto na po, magbibihis na. Kumuha lang siya ng casual na damit at bumalik sa baba para maihatid ang kanyang anak. Sakay na. Binuksan niya ang driver's seat ngunit pinigilan siya ni Ben. Bakit? Ako magdadrive. Ha? Marunong ka? Yes. Kung hindi man itatanong ay professional rider ako sa probinsya. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ibabangga ang kotse ng sakay ko. Anito at kumindat. Mabilis na nakuha nito ang susi sa kanya kaya wala siya nagawa kundi samahan ng anak sa likod. Wow, cool! Marunong ka pala magmaneho, Kuya Ben. Can you teach me? Ayaw ko sa kong turuan ni Mami. Lumingon si Ben. Sure, pero saka na kapag malaki ka na. Ang dapat sa'yo ngayon ay peking mga sasakyan. You're not allowed to drive a real car yet, Michael. Nagulat si Gina sa biglaang pag-i-English na lalaki. Minsan ay nagtataka talaga siya kung bakit fluent na fluent ito. Pagdating sa eskwelahan ay pinagtitinginan agad sila ng mga tao, lalo na ng mga bata. Pareho nilang hawak si Michael habang hinahati dito sa classroom. Siya ba ang tatay ni Michael? May tatay pala si Michael. Naku, lagot! Nandiyan ang tatay ng binubuli natin. Pakiramdam ko, pumapatol sa batang tatay niya sa sobrang angas ng itsura. Tara na, baka isumbong pa tayo ni Michael sa tatay niya. Bulungan ng mga bata tumakbo palayo sa kanila. Yung ba mga bumubuli sa'yo? Opo, Kuya Ben. Pero ngayon naduduwag na sila dahil sa inyo, kaya hayaan na lang po natin. Hindi. Dapat malaman nila na hindi ka nila pwedeng bulihin dahil ako makakalaban nila. Ben, hindi na kailangan. Mga bata ang mga yan, kaya hayaan mo na. Hayaan. Kapag hindi sila sinaway ay gagawin nila ulit yun kay Michael. Kakausapin ko lang naman, hindi ko sasaktan ng mga bata. Tinawag nito ang mga bata na nagtatago sa gilid ng classroom. Ang akala ni Gina ay pagsasabihan ng lalaki ang mga bata, pero ang ginawa nito ay malumanay na kinausap ang mga yon. Pagkatapos ay lumapit ang mga ito kay Michael at nagsorry. Sorry na hindi mukhang napilitan, pero taus-puso. Anong ginawa mo sa mga yon? Sabi ko naman sa'yo, kakausapin ko lang. Ang galing mo talaga sa mga bata Kumindat lang ang lalaki. Sige na, umuwi ka na at papasok ka pa sa opisina. Teka, paano ka? Magpapaiwan ka ba dito? Hintayin kong uwian nila Michael. Yun naman ang trabaho ko, di ba? Ang bantayan siya. Sige, alis na ako. Tawagin mo lang ako kapag uwian na ng mga bata Pupunta ako dito para ipag-drive kayo pa uwi. Malayo-layo din yan At sino naman nagsabi na maglalakad kami pa uwi ng bata? Hindi ko binibigyan ng pera si Michael kaya wala kayong gagamitin sa pagko-commute. Hindi bale, ikaw na lang bibigyan ko. Akmang kukunin niya ang pitaka nang pigilan siya ni Ben. May pera ako, hindi naman mabubutas ang bulsa ko kapag gumastos ako para sa amin ni Michael. Pero dapat ikaw ang binabayaran ko. Hindi kita kinuhan tagabantay ng anak ko para gastusin mo ang sariling pera. Di idagdag mo na lang sa sahod ko. Basta, wag mo akong bibigyan para sa bagay na kaya ko namang gastusan. Sige, kung ganon, aalis na ako Salamat. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Mag-iingat ka. Malumanay na nito.
Parang natunaw ang puso ni Gina doon. Iyon ang unang beses na may nag-alala sa kanya. Ang nagawa niya lang ay tumango. Kahit nasa opisina na siya ay bumabalik pa rin sa isip niya ang malumanay na boses at mainit na dampi ng palad nito sa kanya. Ma'am, pansin ko kanina pa kayo nakangiti ah. Mukhang inspired kayo sa trabaho ngayon? May nagpapatibog na ba ng puso mo, ma'am? Hindi ba pwedeng maganda lang ang gising? Katabi ko ang anak ko kagabi sa pagtulog kaya magandang tulog at gising ko. Alam mo yung pakiramdam na kayakap mong anak sa pagtulog? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko malalaman yan, ma'am. Alam niyo naman na single ako at kahit takutin ko pa mga lalaki, hindi talaga magpapakasal sa akin. Buti pa nga kayo may panganay na. Ay, buhay. Natawa na lang siya sa sekretarya at nagpatuloy sa ginagawa. Maagang umuwi si Gina galing office. Na makauwi siya ay wala pa doon sina Ben, kaya naisipan niyang ipagluto ang mga ito. Simple lang ang niluto niya pero sinigurado niyang kasali doon ang paborito ng anak. Nang makarating ito ay malawak ang ngiti nito sa kanya. Mami! Tumakbo ito palapit sa kanya. Oops, no hug dahil pawis na pawis si Mami. Mami, kahit pawis ka, mabango ka pa rin naman. Come here, Kuya Ben, aymuin mo si Mami at sabihin mo kung mabango o mabaho siya. Nagulat siya sa tinura ng anak. Faster, Kuya Ben, para makayakap na ako kay Mami. Hindi pwede anak. Sensitibong ilong ni Kuya Ben mo at kapag naamoy niyang mabaho kong pawis, baka magka-allergy siya kaya huwag na lang. Mami, kaya nga natin susubukan para malaman kung mabaho nga bang pawis mo. Come on, Kuya Ben, ayaw mo bang amuyin si Mami? Nagkatinginan sila ng lalaki. Michael, ganito kasi yan. Hindi na kami mga bata ng mami mo, kaya hindi pwedeng basta ko na lang siyang amuyin. Kapag lumaki ka na kasi ang babae at lalaki, doon na pumapasok ang boundary. Hindi pwedeng basta ko na lang siyang lapitan, lalo pat hindi kami ganong kalapit ang mami mo sa isa't isa. Matamang nakinig ang bata. Napahanga si Gina sa pagpapaliwanag ni Ben. Alam niyang naiintindihan yun ng anak niya kasi tumango-tango ito. Tama ang sabi ng Kuya Ben mo, anak. Ganun po ba? Kapag lumaki po ba ako, hindi na ako makakalapit sa mga babae na kalaro ko sa school? Hindi na ba kami pwedeng magkalapit sa isa't isa at maglaro? Hindi naman sa ganun. Pwede pa rin naman kayo maglaro kapag may permiso ng isa't isa. Pero sinasabi ko sa iyo, Michael, kapag lumaki ka na, hindi mo na gusto maglaro. Mas gusto mo na lang mapag-isa. Pwede kayo sumama sa mga barkada at pumorma sa mga babae. Pero hindi mo pwedeng gawin yan ah. Hindi ka poporma sa mga babae hanggat hindi mo natatapos ang pag-aaral. Ano po bang ibig sabihin yung porma? Nagkatinginan sila ng lalaki. Masyado pang ang bata ang anak niya para maintindihan ang mga bagay. Wala yun. O siya, tama ng daldalan at lumalamig ng pagkain. Tara na't alam ko nagugutom kayo. Gutom ka na, di ba, baby? Nagluto ako ng paborito mo. Dali! Anya at dinalang anak sa kusina. Nangingiting nakatingin si Ben sa kanila. Tito Ben, halika na. Masarap magluto ang mami ko. Sumunod siya sa mga ito. Habang kumakain ay panay ang sulyap ni Ben kay Gina. Dahil doon ay naiilang ang dalaga. Kuya Ben, masarap ang luto ni mami no? Tumango ang lalaki. Sabi sa'yo tignan mo panay ang sulyap mo kay mami. Alam ko anong iniisip mo, Kuya Ben. Mukhang parehas tayo. Ano ba sa tingin mo ang iniisip ko? Na gusto mo si mami na lang ang magluto palagi kasi gano'n ang iniisip ko Natawa si Gina sa tinura ng anak. Tumikhim naman si Cora. Masarap din naman ako magluto, Michael. Gusto niyo ipagluto ko kayo ulit? Wag na po, Yaya. Busog na po ako sa luto ni mami. At saka hindi naman po kasing sarap ng kay mami ang luto niyo. Nabulunan si Gina sa pagiging diretsyo ng anak. Mabilis na inabutan siya ng tubig ni Ben. Dahan-dahan sa pagkain nang hindi ka mabulunan. Anito, ikaw na lang ipagluluto ko, Ben. Total ayaw naman pala ni Michael sa luto ko kasi hindi daw kasing sarap sa luto ng mami niya. Huwag ka na magabala, Cora. Busog na rin ako at mas gugustuhin ko na luto ni Jean ang huli kong matikman bago ako matulog. Tulog agad? Tanghali pa nga lang. Basta ipagluluto ko kayo ng hapunan. Yaya, Cora. Masasayang lang ang pagkain dahil wala nang kakain. Ang sabi pa naman ni mami sa akin, bawal daw magsayang ng pagkain. Bukas na lang po kayo magluto. Pero mas gusto ko na si mami pa rin na magluto bukas.
Napaingos na lang si Cora. Kinagabihan, si Ben ang nagpatulog kay Michael. Sa akala niyang wala na ang lalaki sa kwarto ng bata ay pumasok siya. Gulat na lang siya na makasalubong ito pagbukas niya ng pinto. Dahil sa gulat ay nawalan siya ng balanse at natumba. Pero bago pa siya lumagapak sa sahig ay sinalo na siya ni Ben. Muntik pa siyang tumili kung hindi nito natakpan ang bibig niya. Shh, gigising si Michael. Anito na nalalanghap na niya ang mabangong hininga dahil sa sobrang lapit. Sorry, akala ko nakalabas ka ni. Pwede akong lumabas kung hindi pa mahimbing ang tulog ni Michael. Baka magising ko siya. No, ang totoo, palabas na ako kaya tayo nagkasalubong. Tulog na siya pero pwedeng magising sa ingay. Ganun ba? Sige, tatabihan ko na siya. Salamat sa pagpapatulog sa kanya. Good night. Walang anuman, Gina. Good night din. Gulat siya nang halikan siya dito sa pisngi. Bago pa ito makalabas ay nagising na si Michael. Mommy, Kuya Ben, come sleep with me. Tawag nito sa kanila. Ilang beses pa yung inulit ang bata kaya napilitan silang humiga sa tabi nito. Aalis din ako kapag mahimbing ang tulog niya. Iyon ang plano ni Ben pero kinaumagahan ay nagising silang yakap ang isa't isa. Ben? Anito na mas hinigpitan ng yakap sa babae. Ang bango mo. Sininghot nito ang leg niya. Ben, gising. Nakayapos ka na sa akin. Doon na nagising ang lalaki at mabilis na lumayo sa kanya. Oh, damn. Sorry, Gina. Sorry. Paano ako nakatulog? Ang sabi ko kagabi, aalis na ako kapag mahimbing ng tulog ni Michael. It's okay. Bababa na ako at titingnan ko kung nakagayak na si Michael. Gina, sandali lang. Bakit? Maliban sa pagyakap sa'yo, ano pang ginawa ko? Sumingot ka lang naman sa leg ko, pero huwag mo nang alalahanin yon. Hindi naman ako naharast. Ginitian niya ang lalaki bago lumabas. Si Ben ay naiwan na katulala dahil sa matamis ang ngiti ni Gina. Sapat na yon para mabuo ang araw niya. Good morning, Mommy. How was your sleep with Kuya Ben? Parehong nagulat si Cora at Gina sa tanong ng bata. Ma'am! Cora, kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Hindi ako literal na tumabi kay Ben sa pagtulog, no? Tumabi ako kay Michael. But you hugged Kuya Ben, right? Nalaglag ang panga ni Cora. No, baby. Ikaw ang niyakap ko. Cora, igiyak mo na nga mga gamit ni Michael at mahuli na siya sa eskwela. At kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo na ha dahil walang kahulugan ng mga sinabi ni Michael. Wala akong ginawang masama. Tumango-tangolan si Cora pero alam niyang nagdududa ito. Si Ben ulit ang nagmaneho nang ihatid nila sa eskwela ang bata. Pinilit pa siya ni Michael na doon umupo sa tabi ni Ben kaya ngayon ay magkatabi sila ng lalaki. Pwede ba tayo mag-usap mamaya? Anong pag-uusapan natin? Ang tungkol sa atin. Ha? Ang tungkol sa atin? Wala naman tayo Nagkibit-balikat ang lalaki. Nang mahatid nila ang bata sa silid-aralan nito ay bumalik sila sa bahay para mag-usap. Alam kong hindi na tayo mga bata para hindi maramdaman ang tensyon sa pagitan nating dalawa, Gina. Hindi lang basta tensyon. Kasama na doon ang nag-uumapaw na damdamin. Anong ibig mong sabihin? Nung una kita makita, inaamin ko na nagustuhan agad kita. At sa ilang araw nating magkasama, mas tumindi at lumago ang pagkagusto kong yun. Sinasabi mo ba na mahal mo na ako? Tumango ang lalaki. Parang gano'n na nga. Dahil sigurado kong hindi na ordinary yung pagkagusto tong nararamdaman ko sa'yo. Namagising ako kaninang umaga, yun ang huling senyales ko para ilabas ang damdamin ko para sa'yo, Gina. Natawa si Gina. Tumaas ang kilay ng lalaki. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sigurado ka na ba talaga na gusto mo ko? Hindi nga ako gusto ng anak ko eh. Ano ba nagustuhan mo sa akin? Ugali ko? Imposible naman yata yun. Mukha ko? Marami ka namang makikita mas maganda pa sa akin dyan. Alam mo, bigyan mo pa ng panahon ang sarili mo para mag-isip, Ben. Siguro, naiisip mo lang yan dahil kami palagi ng anak ko nakikita mo. Anya na natatawa pa rin. Gina, wala nakakatawa sa sinabi ko. At hindi na kailangan pag-isipan dahil sigurado na ako. Sa tingin mo ba basta-basta na lang ako magtatapat ng hindi sigurado sa sarili? Pero sa katayuan ko sa buhay, mahirap ngang paniwalaan na totoong damdamin ko sa'yo dahil pwede mong isipin na ginagawa ko lang to para sa pera
Hindi yun ang iniisip ko. Alam ko na hindi ikaw yung tipo ng lalaki na madaling masilaw sa pera, Ben. Sapat na mga pinakita mong katangian sa akin para masabi ko na mabuti kang tao. Pero hindi talaga ako makapaniwala na gusto mo ko dahil wala namang kagusto-gusto sa akin eh. Ugali ko pa nga lang, hindi na magugustuhan ng sino eh. At isa pa, may anak ako sa ibang lalaki. Hindi mo naman siguro gugustuhin na umako ng anak ng iba, di ba? Gugustuhin ko, Gina. Mahal ko si Michael. Mula ng araw na iniligtas ko siya, tinuring ko na rin siyang sariling akin. Hindi ka mahirap mahalin, Gina. Hindi kayo mahirap mahalin ni Ben. At kung siya lang din naman ang batang aakuin ko siya ng buong puso. Huwag mong itanim sa puso at isip mo na wala nang magmamahal sa'yo dahil lang sa iniwan ka ng isang lalaki. Marami kang katangian na kamahal-mahal, Gina. Marahil masyado kang abala sa buhay para makita yon. Hindi nakasagot si Gina sa mahabang litanya nito. Parang natutunaw siya sa bawat katagang binitawan nito. So, ganito palang pakiramdam ng mga batang kinakausap mo. Ang galing mong kumausap ha. Nakakadala ka. Anya para mabasag ang tensyon sa pagitan nila. Hindi kita minamadali, Gina. Nagtapat lang ako para malaman mo ang damdamin ko sa'yo. At hindi ko rin ipipilit ang sarili ko sa'yo. Pag-iisipan ko mga sinabi mo, Ben. Hindi naman nakasarado ang puso ko. Lalo na sa'yo. Nabunutan ng tinik ang lalaki doon. Pagkatapos noon ay nagpaalam ang lalaki na babalikan si Michael sa eskwelahan nito. Habang si Gina ay nakangiti namang pumasok sa office dahil sa mga sinabi ni Ben. Ang totoo ay gusto niya rin ng lalaki. Pero hindi siya magpapaka-easy to get gaya ng ginawa niya noon. Gusto niyang maranasan na suyuin hanggang sa bumigay siya. Nang makauwi siya, ay binigyan siya ng isang pumpon ng bulaklak ng anak. Wow, ang sweet naman ng baby ko. Saan mo nakuha mga to? Ang gaganda. Nagpabili ka ba kay Cora? Mami, hindi po sa akin galing yan. Pinapabigay lang po ni Kuya Ben. At sabi niya nanliligaw daw po siya sa inyo. Totoo po ba yun, Mami? Excited na tanong nito. Huwag na muna nating pag-usapan yan, baby. Nasaan ba Kuya Ben mo? Nasa kusina po, Mami. Nagluluto siya ng pagkain para sa inyo. Para sa akin? Paano ka? Siyempre, kasali din ako sa niluluto niya. Kung liligawan niya po kayo, dapat ligawan niya rin ako, Mami. Ano, Mami? Sasagutin niyo na ba si Kuya Ben? Ay, ang kulit mo talaga. Halika na nga. Pagdating sa loob ay sinalubong agad siya ng mabangong amoy ng niluluto ni Ben. Ma'am, wala na talaga akong puwang sa kusina. Kahapon kayo nagluto. Ngayon si Ben naman. Kailan ba ako makakabalik sa pagluluto? Tabi dyan, Cora. Mamaya mo na problemahin ang kusina. Hinarap siya ni Ben. Hay, natanggap mo ba ang bulaklak na ipinabigay ko kay Michael? Itinaas niya ang hawak na bulaklak. Good. Tara, kain na tayo. Pinaghila siya nito ng upuan at inasikaso. Pati paglalagay ng pagkain sa pinggan niya ay ito na ang gumawa. Kulang na lang ay subuan siya nito. Ano, masarap ba? Pwede na. Anong ibig mo sabihin sa pwede na? Pwede na bang maging asawa mo? Nabilaukan siya sa sinabi nito. Ito, tubig. Ikaw naman hindi na mabiro. Konting tamis pa at mapwede ka nang maging asawa ko. Nagtaka ang lalaki sa sinabi niya dahil ulam ang niluto nito at hindi pang himagas. Nang sumunod na araw ay mas inigihan pa ni Ben ang panliligaw sa kanya. Ginagampanan nitong mabuti ang trabahong pagbabantay sa anak niya at pag-aalaga sa kanya. Mami, bukas na pala yung family day sa school. Nakalimutan ko pong sabihin noong nakarang araw kasi busy po kayo. Michael, bakit kinalimutan mo? Alam mo naman na dapat nagsabi ka na bago pang event kasi isisingit natin sa schedule ng tito mo. Sigurado kung hindi siya pwede bukas. May conference sa pupuntahan ng tito mo. Ano ba naman yan? It's okay, Gina. Pwede naman ako ang tumayong ama ni Michael bukas. Tama siya, Mami. Siya na lang magiging daddy ko bukas. Total, magiging daddy ko rin naman siya soon kapag sinagot niyo na siya. Pinandilatan niya ng mata ang anak sa tinura nito. Biro lang, Mami. Basta wala na po kayong problema. May a-attend na po na daddy ko bukas. Sure ka talaga na a-attend ko bukas? Wala ka bang lakad? Sabado kasi bukas at day off na lalaki. Kung may lakad man ako, ika-cancel ko para masamahan ko kayo bukas. Pero wala naman at gusto kong ilaan sa inyong buong araw ko bukas.
Kaya kinabukasan ay sabay silang dumating sa eskwelahan. Pinagtitinginan sila ng lahat dahil nagmistula silang totoong pamilya. Nakasuot pa sila na magkaparehang damit na sunod sa color coding. Pero lingid sa kaalaman ni Gina na pinagtitinginan sila dahil kasama nila si Ben na may tinatagong sikreto sa kanila. May lumapit na isang babae kay Gina. Hoy Gina, saan mo nakilala lalaking yan? Anong kaugnayan niyo? Nobyo mo ba yan? Asawa? Wala sa nabanggit mo. Bagong tagapag-alaga lang yan ng anak ko. Bakit mo na itanong? Ay, mabuti naman kung ganun. Pero kung ako sa'yo, tanggalin mo na yan sa trabaho. Hindi mo kilala ang... Hindi nito naituloy ang sinasabi dahil dumating si Ben. Sorry sa istorbo, pero kailangan na nating mag-register, Gina. Ilang minuto na lang ay magsisimula ng programa. Nawala na sa isip ni Gina ang pinag-usapan nila ng babae. Sige, magpaparegister muna kami. Kita na lang tayo mamaya. Enjoy! Anya at sumama kay Ben. Ang babae naman ay hindi siya nilubayan ng tingin. Anong pinag-usapan niyo? Wala yun. Nagtanong lang kung anong kaugnayan ko sa'yo. Anong sinabi mo? Sinabi ko na kinuha lang kita bilang tagabantay kay Michael. Yun lang. Ouch, yung sakit naman. Pero sa susunod, ipapakilala mo na ako bilang asawa mo. Tinawanan niya lang ang lalaki. Nang magsimula ang programa ay naging aktibo sila. Lahat ng laro ay sinalihan nila at kung hindi sila nanalo ay pumapangalawa naman. At ang nanalo ng Best Family Award ay ang pamilya Villacrucis. Pareho silang nagulat dahil sa award na yon. Pinagtitinginan sila ng ibang pamilya habang paakyat sila sa entablado. Teka lang, unfair naman yata dahil ang binigyan nyo ng Best Family Award ay hindi naman totoong pamilya. Paano naman kami nakasal talaga at merong mga anak? Bakit hindi sa amin napunta ang award? Reklamo ng isang magulang. Oo nga, wala namang koneksyon ng mga yan sa isa't isa. Dapat sa aming totoong magpamilya ibigay ang award na yan. Para saan pa na tinawag tong Family Day? Sang-ayon ng isa pa. I'm sorry, Mrs. Pero wala naman po sa rules na dapat ay totoong pamilya manalo ng award na to. At hindi to award na kami lang ang pumili. Nakabase ito sa lahat ng laro na sinalihan at napanalunan nila. Kasali sila sa lahat ng laro at bilang lang ang talo nila. Paano namin ibibigay ang Best Family Award sa inyo kung hindi naman kayo aktibo? Natahimik ang mga ito. Nagpatuloy ang pagbibigay ng parangal sa kanila. Ang mga magulang na nagreklamo kanina ay masamang tinignan si Gina. Kung gusto niyo ng parangal, sana pinakita niyo na totoo kayong magpamilya. Hindi yung natatalo pa namin kayo pagdating doon. Baka kulang kayo sa pagmamahalan. Tama na, Gina. Huwag mo nang patulan ng mga yan. Umuwi na tayo. Pigil ni Ben sa kanya kaya kumalma siya. Habang nasa biyahe ay nagkakantahan sila sa loob ng kotse. Kinakanta nila ang We Are the Champion ng Queen. Mommy, Kuya Ben, thank you for making this day the best day ever. Nag-enjoy po ako sobra. Pagdating sa bahay ay nakatulog agad si Michael sa pagod. Hinati dito ni Ben sa kwarto. Maraming salamat, Ben ah. Sa dami mong ginawa, hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan. Alam ko kung gaano kasaya si Michael ngayong araw at dahil yun sa'yo. Wala nga naman, Gina. Lahat ay gagawin ko para sa inyong mag-ina kasi mahal ko kayo. At dahil din naman sa'yo kaya naging masaya si Michael ngayong araw. Kung wala ka doon, hindi rin magiging masaya ang araw niya. Tumango ang dalaga. Sige na, magpahinga ka na. Alam ko napagod ka ngayong araw. Ben, pigil niya sa pagalis nito. Bakit? May kailangan ka pa ba? Hindi na nagdalawang isip si Gina at hinalikan ng lalaki. Nagulat ito pero gumanti rin agad ng halik. Nagtagal ng ilang minuto ang mainit nilang halikan bago sila humiwalay sa isa't isa. Ano, ibig sabihin nun, Gina? Tinatanggap mo na ba ako sa buhay mo? Binabalik mo ba ang damdamin ko? Parang ganun na nga. Sa pamamagitan ng halik na yun, inaamin ko na may nararamdaman din ako sa'yo. Ngumiti ang lalaki at hinalikan ulit siya. Mahal kita. Matulog ka na't maaga ka pa bukas. Anito at iniwan siya sa takot na baka hindi nito makontrol ang sarili. Kinabukasan, habang nasa trabaho ay bigla na lang sumulpot si Ben at Michael sa opisina niya. Mommy! Baby! Ben, bakit kayo nandito? Nagpumilit eh. Gusto ka raw makita. Naku, dapat hinintay mo na lang ako sa bahay, anak. Mamaya pang uwi ko. Marami pa akong dapat gawin eh. Sige na, ayain mo si Kuya Ben na magluto kayo ng paborito mong pagkain.
Tumango-tango ang anak niya at nagpaalam. Bago umalis ay nag-flying kiss pa sa kanya si Ben na ikinakilig niya. Ilan sandali pa ay pumasok ang sekretarya niya. Ma'am, pwede ba kayo makausap? Sure, ano ba gusto mong pag-usapan? Ma'am, yung kasama po ng anak niyo, kaano-ano niyo po yun? Hindi naman kaano-ano yun. Kinuha ko lang bilang tagabantay ni Michael. Bakit? Ma'am, hindi niyo po ba alam sinong lalaking yun? Ang alam ko lang ay siya si Ben. Bakit? Kilala mo ba yun? Siya nga si Ben, ma'am. Si Ben na nakalaya lang mula sa kulungan sa salang pagpatay sa mag-ina na kakilala niya. Nalaglag ang panga ni Gina doon. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Tama po ang narinig niyo, ma'am. Galing pong kulungan yung kinuha niyong tagabantay. At mas nakakabahala dahil mag-ina ang pinatay niya kaya siya nakulong. Sa tingin niyo ba, ma'am, ay nagkataon lang na nagkakilala kayo? Hindi makasagot si Gina. Paulit-ulit sa isipan niya ang salitang mag-ina. Totoo bang sinasabi mo? Kung ganon, paano siya nakalaya? Sigurado akong siya yung nakita ko sa dyaryo noon, ma'am. Marami rin pong nakakakilala sa kanya ng mga empleyado dito. Lahat sila gulat din, ma'am. Ikaw nang bahala dito. Kailangan ko nang umuwi. Anya at mabilis na umalis. Pagdating sa bahay ay hinanap niya agad ang anak. Mami, ang higpit po na yakap niya sa akin. Na paano po kayo? Eksaktong lumabas ng kusina si Ben na may dalang kutsilyo. Huwag ka lalapit sa amin! Sigaw niya para mapigilan ng lalaki. Bakit, Gina? Anong problema? Tinawag ni Gina ang kasambahay. Cora, dalhin mo muna si Michael sa labas. Ilayo mo siya dito sa bahay. Bilisan mo! Mami, bakit po? Ano po nangyari? Huwag ka na magtanong, anak. Sumama ka na kay Cora. Nang makalis sa mga ito ay sakalang nagsalita si Ben. Bakit? Anong problema, Gina? Bakit mo pinalisin na Cora? Dahil gusto kong ilayo si Michael sa'yo. Sabihin mo nga, Ben. Bakit ka nandito? Ano ang kailangan mo sa amin ng anak ko? Anong ibig mo sabihin, Gina? Nandito ako dahil kinuha mo kung magbabantay kay Michael. Sinungaling ka? Ano? Kinukuha mo ba ang loob namin ngayon para mapatay mo rin kami gaya ng mag-inang pinatay mo kaya ka nakulong? Nagulat ito sa sinabi niya. Oo, Ben. Alam ko ng totoong pagkatao mo. Kakalaya mo lang, di ba? Baka nga nung niligtas mo si Michael, yun ang unang araw na nakalabas ka sa kulungan. Yun nga, Gina. Napasinghap ang babae. Totoong nakulong ka. Na pumatay ka ng inosenteng mag-ina, Gina. Makinig ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo lahat. Hindi ako mamamatay tao, Gina. Hindi ako kailanman mananakit ang ibang tao. Wala akong kasalanan. Napagbintangan lang ako. Teka, maghintay ka dito. Pumunta ito sa kwarto at may kinuha. Inabot nitong isang dyaryo sa kanya. Basahin mo. Binasa ni Gina nakasulat doon. Ang sabi ay nakalaya na ang isang engineer na napagbintangang pumatay sa mag-inang nagpapagawa ng bahay. Wala akong kasalanan. Ang totoong pumatay sa mag-ina ay ang asawa. Ngayon ay pinaghahanap na siya at ako naman ay nakalaya. Kahit anong gawin kong pagpapaliwanag sa iba, hindi sila naniniwala. Hindi ako makabalik sa amin dahil kinatatakutan ako ng mga tao. Nagsasabi ka ba ng totoo? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, Gina. Pero sa tingin mo ba ako ang sumulat ang nasa dyaryo? Totoo ang nandyan, Gina. Wala akong kasalanan at higit sa lahat. Wala akong balak na saktan kayo ni Michael kung yun ang ikinatatakot mo. Mahal ko kayo, Gina. Pero bakit ka may hawak na kutsilyo? Ay, Gina naman, kita mong galing ako sa kusina, di ba? Nagluluto ako at kasalukuyan akong naghihiwa ng karne nang dumating ka. Akala mo ba gagamitin ko to sa inyo? Masisisi mo ba ako? Nalaman kong totoong pagkatao mo na hindi mo pinaalam sa akin tapos sasalubong ka sa akin na may dalang kutsilyo. Sino hindi mag-iisip na masama? Ang akala ko pa naman, mahal mo ko. Mahal kita, Ben. Pero hindi pa masyadong nahulog ang tiwala ko sa'yo. Ganun ka rin sa akin dahil hindi mo nga ipinagtapat ang sekreto mo. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon, Gina. Ngayon na alam mo na. Naniniwala ka na ba sa akin? Kaya mo na ba akong pagkatiwalaan? Lumapit si Gina sa lalaki at nangunyapit sa leg nito. Pagkakatiwalaan lang kita kapag nalinis mo ng pangalan mo sa inyo. Umuwi ka sa lugar niyo, Ben. Sasamahan kita. Tutulungan kitang mabalik ang tiwala ng mga tao sa iyo. Gumiti si Ben.
Pero bago yun, pahalik muna. Anito at sinili siya ng halik na buong puso niyang tinanggap. At tinulungan niya nga ang lalaki na malinis ang pangalan nito. Umuwi ito sa lugar nito kasama sila mag-ina kung saan buong puso silang tinanggap ng mga magulang ni Ben. Malaki ang bahay nito at masasabi niyang mayaman. Hanggang sa unti-unti nang natatanggap ng ibang tao si Ben. Bumabalik na ang tiwala ng mga ito sa lalaki. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Gina. Hindi ko may babalik ang tiwala nila sa akin kung hindi dahil sa'yo. Ganoon naman talaga kapag nagmamahalan, di ba? Nagtutulungan. At saka kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Michael. Binabalik lang namin lahat ng kabutihang ginawa mo dahil mahal ka namin. Mas mahal ko kayong dalawa, Gina. Mula ngayon, ako na magiging ama ni Michael at magiging asawa mo. Pakasalan mo muna ako. Pinahamon mo ako Sa susunod na buwan, pakakasalan kita. Nang sumunod na buwan ay tinupad nga ng lalaki ang sinabi. Idinaos ang enggrande nilang kasal na dinaluhan ng maraming tao. Mga taong nagbalik ang tiwala kay Ben. Mahal na mahal kita, Gina. At itong makulit na chikiting na to. Ginulo nito ang buhok ni Michael. Hindi na sumagot si Gina at sinunggaban na ng halik ang asawa. Napatili si Michael. Yay! May daddy na ako! At soon ay magkakaroon na ako ng mga kapatid! Sigaw ng bata na ikinatawa ng mga bisita. Ang pag-ibig na tinanim ni Ben at inalagaan ay tuluyan ng namunga kasabay ng pagkakalinis ng kanyang pangalan. Sadyang ang buhay ay mahilig na sorpresahin ng mga katulad niyang marunong umunawa at magtiis. Dahil tunay naman siyang mabuting tao. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!